Magandang araw po sa lahat. Kwento ko lang itong nakakatakot/nakakatawang experience naming magkakaibigan dati. Bago kami lumipat dito sa Maynila, sa Cavite talaga kami nakatira dati. Taga doon kasi ang parents namin at lahat kaming magkakapatid ay doon din ipinanganak. Kaya naman nandoon lahat ng mga kaibigan at kababata ko. At syempre, lahat ng masasayang alaala namin noong mga kabataan namin. Pero sa lahat ng kalokohan namin noon, ito yung pinaka hindi ko malilimutan talaga. Yung lugar kasi namin dati, masasabi kong medyo liblib pa noon. Ewan ko lang po ngayon. Mula kasi nung lumipat kami, hindi pa ulit kami nakapasyal doon. Sa labas ng parang compound o maliit na kumpulan naming magkakapitbahay doon, isang malawak na niyugan. Tapos sunod nun, talahiban at manggahan. Tapos sa tabing kalsada o sa daang lupa, merong mga nightclub na magkakahilera. Tapos sa tapat nun ay sabungan. Di alams na. Kami noon ng mga kaibigan ko, mahilig kaming magpunta sa manggahan, lalo na pag panahon ng mangga. Pag may bantay, nagpapaalam kami syempre. Pag wala, di wala. Umuuwi na lang kami kasi mabubuting bata kami. Pag puno na yung plastic na dala namin, tumatakbo na kaming pauwi. Kapag walang bunga yung mangga, yung duhat yung pinagdidiskitahan namin. Namumulot din kami ng mga bote-bote at mga bakal na siya namang ibinebenta namin sa junk shop. Madalas kapag nandadako kami doon sa damuhan sa may mataas na talahiban, palagi kaming may nakikitang mga nakahawing talahib. Yung parang ginawang kuweba o taguan, tapos may nakalatag na karton o kung hindi karton, sako. Nung una akong makakita ng ganon, wala akong kaidi-idiya kung ano o kung para saan yun. Pero yung mga kaibigan namin na mas matanda sa amin, nagtatawanan sila pag may ganon. Nung una, niloloko pa nila kami. Bahay daw yun ng tiyanak, kaya ingat daw kami pag may ganon. Pero katagalan, nagets ko rin kung bakit bahay ng tiyanak. Yung isang tropa ko na makulit, tinanong ako kung gusto ko daw bang makita kung ano talaga yung nakatira sa ganon. Siyempre ako si oo naman agad. Curious ako . Sige daw. Sakto daw at mamayang gabi may derby. Panigurado daw na makakakita kami ng nagbabahay doon. Sa hindi lang po nakakaalam, yung derby po, base sa pagkakaintindi ko, yun yata yung pangmalakihan o pangmalakasang event sa sabungan. Mga champion ata na manok ang naglalaban pag ganon. Sa amin po kasi pag may derby, inaabot po ng kinabukasan ng umaga yung sabong. Kunwari magsisimula ng 3:00 ng hapon ngayong araw. Tapos kinabukasan na ng umaga natatapos. Dinig na dinig sa amin yung hiyawan ng mga tao nagpupustahan nun. Tapos yung sabay-sabay nilang pagbibilang ng 1, 2, tapos masusundan yun ng sigawan ng mga nanalo, pati na yung mga dismayadong natalo. May mga sikat din na tao na nagpupunta doon. Si Pacquiao, doon ko nakita ng personal yun . So balik po tayo sa kwento. 3 po kami noon, mga 10 PM. Sumipol na yung kaibigan namin na pasimuno ng lakad namin nung gabi na yon. Tawagin na lang natin siyang Bogs. So sumipol na si Bogs. Tapos kanya-kanya na kaming labas ng bahay nun. Tumakas lang ako nun kasi bawal na talaga kaming lumabas ng ganung oras. Habang naglalakad kami papunta sa talahiban, hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Yung isa naming kasama na si Tom, gusto nang umatras . Pinipigilan ko lang. Maya-maya,
Nung malapit na kami sa mataas na talahib, may naamoy kaming mabaho. Amoy dumi na amoy panis na mantika na may halong amoy imbornal na hindi maintindihan. Basta ang baho. Naisip namin baka may umebak sa damuhan. Nung nandun na kami malapit sa kuweba ng talahib, sinabihan kami ni Bogs na umupo at yumuko para hindi kami makita. Lahat pala kami noon ay nakaitim para camouflage sa dilim. Medyo matagal din kaming naghintay noon, kaya talagang nagfiesta yung mga lamok sa aming tatlo. Hanggang sa ilang sandali pa, may nakita na kaming paparating. Isang lalaki at isang babae. Magkaakbay na naglalakad habang naghahalikan pa. Yan na, sabi ni Bogs. Shh! Walang mag-iingay ha. Yari tayo pag nahuli tayo dito. Sabi pa niya. Pumasok yung dalawa sa talahiban. Diretso doon sa kuweba ng mga talahib na may nakalatag na karton. Madilim sa part na yon. Pero mula sa pinagtataguan namin, ay kitang-kita namin yung ginagawa ng dalawa. Sa tagal kasi naming naghintay, nakapag-adjust na rin yung mga mata namin sa dilim. Kita naming pareho silang nagtanggal ng mga saplot nila. Tapos ayun na, bakbaka na. Doon ako unang nakapanood ng Bold. Live action pa. Titig na titig kami noon sa ginagawa ng dalawa. Nung lingunin ko si Bogs, hayun at nagsasarili na pala ang loko. Medyo inosente pa ako sa mga ganong bagay nung time na yon, kaya tinawanan ko lang siya. Si Tom, titig na titig din. Pagbalik ko ng tingin sa dalawang naglalampungan na yon, may naaninag akong kung anong gumagalaw malapit sa kinapupwestohan nila. Pinakatitigan ko ng husto yon kasi parang kakaiba yung postura nun. Unti-unti yung lumalapit sa dalawa at parang inaamoy-amoy pa nito ang mga yon. Inakala kong aso yon nung una, kaya itinuro ko yon kay Bogs. Bogs, may aso. Ang laki. Pabulong kong sabi sa kanya. Nilingon yun ng dalawang kasama ko. Si Tom akala niya aso rin. Pero si Bogs, parang biglang natigilan. Pinakatitigan niyang maigi kung ano yon. Tapos nakita ko na parang bigla siyang natakot. Nanlaki yung mata niya eh. Gago. Hindi aso yan, boy. Wag na wag kayong gagalaw. Hindi dapat tayo makita niyan. Sabi ni Bogs sa amin. Ha? Bakit naman? Ano ba yun? Tanong ko naman sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa amin. Pagkatapos ay sumenyas ng wag kaming maingay habang nanglalaki yung mga mata. Kinakabahan na rin kami nun ni Tom. Si Tom sumubsob na lang sa damo tapos hindi na gumalaw. Pinagmasdan lang namin yung kung anumang lumilibot doon sa dalawa sa kuweba. Tapos ganun na lang yung kilabot namin noong bahagya itong tamaan ng ilaw ng nag-iisang poste na may ilaw. Tangina. Taong nakatuwad pala yun. Tapos parang langis-langis yung katawan niya na maitim. Naluha na lang ako sa sobrang takot nun. Akala ko hindi na kami makakalabas ng buhay sa talahiban na yon. Walang gumagalaw sa amin nung mga sandaling yon. Para kaming mga tuod sa kinapupwestohan namin. Kahit pinapapak na kami ng lamok, wala na kaming pake. Tiis na lang. Maya-maya pa ay natapos na yung dalawa sa ginagawa nila. Bumangon tapos parang nagmamadaling magbihis. Yung taong nakatuwad, bigla na lang ding tumakbo palayo doon sa pwesto niya. Ang gara lang kasi, parang walang tunog yung pagtakbo niya. Saka pa lang kami nakahinga ng maluwag nung masiguro naming wala na yung taong nakatuwad na yon.
Kasunod noon ay nagmamadali na ring umalis yung lalaki at yung babae sa talahiban. Hinintay lang naming makaalis yung dalawa, tapos umiskapo na rin kami. Kinailangan pa naming gisingin si Tom kasi nakatulog na pala sa pagkakaob-ob sa damo. Hindi pa man kami nakakalayo ng tuluyan doon sa talahiban, may dumating na ulit na panibagong pares. Nakilala namin yung lalaki, si Mang Pulong, tatay ni Bogs. Pero parang hindi na siya nagulat. Yun pala, ilang beses niya nang nahuhuli yung tatay niya doon sa talahiban na yun. Kinabukasan, doon namin napagkwentuhan yung nakita namin. Lalo na yung tungkol doon sa taong nakatuwad. Aswang daw yon, sabi ni Bogs. Nakakita na daw siya noon dati, noong ipinagbubuntis ng nanay niya yung bunso niyang kapatid. Nakita niya raw na may taong nakatuwad sa may silong ng kusina nila. Sinabi niya yun sa tatay niya pagpasok niya ng bahay nila. Tapos bigla daw kumuha ng itak at asin si Mang Pulong. Pagkatapos ay nagsisigaw sa labas. Yun lang po, boss. Marami pa akong kwentong kababalaghan, pero next time na lang po. Sana ma-feature ito. Salamat. Hello po, Boss Kira. Ako si Onyok. Nickname ko yan. Dito ako nakatira ngayon sa Antipolo, pero taga Samar talaga ako. Somewhere in Eastern Samar. Gusto ko lang ikwento itong pangyayari na talagang pinagkaguluhan sa amin noon. Mga 10 o 11 anyos pa lang ako nung mangyari ito. Buntis ang nanay ko noon sa pang-4 naming kapatid. Bale, 8 kasi kaming magkakapatid, Boss Kira. Doon sa probinsya, 7 PM pa lang ay kumakain na kami ng hapunan. O minsan nga, mas maaga pa. Wala naman na kasi kaming gagawin after ng kain. Pahinga lang konti, tas tulog na. May kuryente naman, kaso tuwing gabi lang din. Sinusupply yun ng barangay captain namin gamit yung malaki nilang generator. Pero syempre may bayad. Magsisimula yun ng mga 5 or 6 PM ata. Hanggang 9 PM na yon. Wala naman kaming TV. Kaya radyo lang din ang libangan namin noon. At saka debaterya naman yon. Kung gusto mong manood ng pelikula, meron kaming tinatawag dati na pasalida. Yun yung parang pinakasinihan namin doon. Sa bahay yun ng kapitan namin. Nagtayo lang sila ng parang kubo-kubo. Tapos maraming upuan. May TV na malaki. Tapos VHS yung player. Babayad ka ng 5 piso para makanood ng kung anumang pelikulang isasalang nila. Madalas yung mga action movie. Tapos gabi-gabi yun. Isang gabi, pagkatapos naming kumain, nagpaalam kami ng kapatid ko na manunood ng pasalida. FPJ daw kasi yung isasalang noon, kaya hindi pwedeng palampasin. Pagdating namin, ang dami ng tao. Blockbuster kasi talaga kapag si FPJ ang starring. Siksikan kami sa loob. Yung iba standing na lang. Tapos kaming mga bata, nasa harap para hindi maipit. Pagkatapos ng palabas, diretso uwi na kami nun. Una, marami pa kaming kasabay. Pero dahil medyo dulo-dulo pa yung bahay namin, kaming 2 na lang ng kapatid ko ang natirang naglalakad. Nung nasa may tapat na kami ng bahay, pinauna ko na yung kapatid ko. Humihi pa kasi ako noon sa may puno. Pero hindi pa nagtatagal, bigla ding bumalik yung kapatid ko at parang takot na takot. Tinanong ko kung bakit, anong meron. Sabi niya, "Kuya, tignan mo sa ilalim ng bahay natin.
may malaking aso. Nakaangat kasi sa lupa yung bahay namin, boss. Kaya may silong talaga kami. Naisip ko agad, aswang yon. Kasi buntis yung nanay ko eh. Tapos hindi naman nabago sa amin yung mga kwentong aswang. Natakot kami ng kapatid ko. Pero nanaig sa akin yung kuryosidad at pag-aalala kay nanay ko. Dahan-dahan kaming lumakad papalapit sa bahay. Nagtago kami sa puno ng mangga. At totoo nga, may sobrang laking aso sa silong ng bahay namin. Yung pwesto niya, tapat noon yung kwarto namin. Nakatingala doon yung aso, tapos parang umaamoy-amoy. Nagulat kami ng kapatid ko nung may narinig kaming tunog ng parang pumitik na goma. Tapos biglang nagsisigaw yung aso na parabang nasaktan. Bigla din yung nawala sa paningin namin. Paglingon ulit namin sa bahay, nakita namin si tatay. May dalang pana. Yung pana na gamit sa pangingisda. Doon pala nanggaling yung tunog na narinig namin. Pinana niya yung malaking aso. Kabado pa rin kami noon. Pero naglakas loob na kaming lumabas sa pinagtataguan namin ng kapatid ko. Tapos tinawag namin si tatay. Pinapasok niya agad kami sa loob ng bahay. Bantayan daw namin si nanay kasi inaaswang nga. Naabutan namin si nanay na nakatayo sa may pintuan. Sumasakit daw yung tiyan niya. Tipong manganganak na siya. Pinaupo muna namin siya at binigyan ng tubig. Maya-maya, bigla namang may kumalabog ng malakas sa bubong ng bahay. Nagulat kaming lahat nun. Yung mga kapatid ko, nagsiksikan sa tabi namin ni nanay. Pati ako sa totoo lang, takot na rin ako nun. Saglit lang ay narinig na namin yung boses ni tatay na nagsisisigaw. At hindi na lang siya nag-iisa. May mga kasama na siyang mga tanod at ilang mga kapitbahay namin. Pinagbabato nila yung kung anumang dumapo sa bubungan namin. Hanggang sa nakarinig na lang kami ng malakas na lagabog sa lupa. Yun bang parang may nahulog na malaking bagay? Pinuntahan nila tatay yun. Pero mga bakas na lang daw ng paa yung naabutan nila. Paa ng tao yun, Boss Kira. Hindi nila nahuli yung aswang nung gabi na yon. Pero sigurado daw si tatay na napuruhan niya ito. Kasi nakita niya pa raw yung sima ng pana habang tumatakbo itong palayo. Pagkatapos ng gabi na yon, ay ilang gabi pa ulit silang nagbantay at nag-abang kung babalik pa yung aswang. Pero hindi na ito nagpakita o nagparamdam ulit. Naipanganak po ng maayos si Fort, Boss Kira. Siya po yung pang-apat naming kapatid na siyang ipinagbubuntis ng nanay ko nung panahon na yon. Fort, short for Fortunato. Ang luma ng pangalan, no? Matanda na kasi kami ngayon, boss. At hindi ako nahihiyang sabihin na sa gantong edad ko ay mahilig pa rin akong makinig sa mga gantong kwento. Danas ko kasi, kaya madalas ay nakaka-relate ako sa mga kwentong napapakinggan ko. Yun lang po, boss. Magsishare ulit ako kapag sinipag. Masarap kasing makinig lang eh. Salamat. Magandang araw po sa iyo, Boss Kira, at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel mo. Ang kwento pong ibabahagi ko ay naikwento lang sa amin ng lola ko noong nabubuhay pa siya. Nangyari daw po ito sa baryo nila sa probinsya na hindi ko na lang po sasabihin kung saan, bilang respeto po sa lugar. At saka, hindi ko rin naman sigurado kung tunay talaga tong kwento ni lola ko sa amin noon.
Baka panakot lang din pala sa amin makasira pa ng lugar. Bata-bata pa daw po siya nung marinig niya ang kwento na to. Karanasan daw po ito ng Tita Isabel niya noong buntis po ito sa panganay nitong anak. Kwento daw sa kanya ng kanyang Tita Isabel. Noon daw pong ipinagbubuntis pa lang nito si Lolo Fabian, yun nga pong panganay niya, which is pinsan po ni Lola, naranasan daw po niyang aswangin. Isang hapon daw po yun na galing siya sa talipapa. Dala ang mga pinamili niyang pang-ulam para sa hapunan nila. Habang naglalakad daw po siya pa uwi, ay may nakasalubong siyang matandang lalaki na naglalako ng mga pampaswerte. Binati siya ng matanda at inalok ng pampaswerte. Pero magalang niya itong tinanggihan. Nung lalakad na sana siya palayo sa matanda, ay nagpahabol pa raw ito ng salita. "Sandali lang, Ineng. May ibibigay ako sa'yo. Tanggapin mo sana ito. Para ito dyan sa batang dinadala mo. Para lumaki siyang malusog at malakas. At isa pa proteksyon din ito laban sa masasamang elemento at mga nilalang." Ipinakita ng matanda iyon kay Lola Isabel. Maliit na porselas iyon na binubuo ng mga kulay itim, pula at puting beads. Magkano naman po yan, Tay? Naubos na po kasi yung pera ko dito sa pinamili ko Tanong ni Lola Isabel. Naku, wala itong bayad. Bigay ko ito para sa anak mo. Lagi mo lang ilagay sa bulsa mo yan. At paglabas ng anak mo, ay isuot mo ito sa kanya. Sagot ni Tatang. Naku, salamat po, Tay. Yain nyo, babawi ako sa susunod na pagkikita natin. Baka makabili na po ako sa inyo. Sabi ni Lola Isabel. Ngumiti lang daw ang matanda, tapos ay muling nagsalita bago tuluyang nagpaalam. Siya nga pala. Mag-iingat ka. Malaki na ang tiyan mo. Hindi ka na dapat nagpapaabot ng hapon sa daan. O siya, mag-iingat ka. Yayaon na rin ako. Kinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan, ay ikinuwento niya iyon sa asawa niya. Natawagin na lang nating si Lolo Elias. Ipinakita niya rin dito yung porselas at natawa din naman ito sa ibinigay ng matanda. 10 oras ng gabi nang maalimpungatan si Lola dahil naiinitan siya. Ang sama daw sa pakiramdam. Yun bang parang sumisingaw ang lupa? Ganun daw ang pakiramdam ng init na yon. Tapos nakaamoy din daw siya ng masangsang na amoy. Ginising niya noon si Lolo Elias dahil hindi na talaga siya mapakali. Magsasalita pa sana si Lola. Pero tinakpan ni Lolo Elias ang bibig niya at sinabihang huwag maingay. Shhh! Naririnig mo? Sabi ng asawa sa kanya. Mahina pero madidinig mo raw ng malinaw yung tunog ng kik-kik. Mabilis na bumangon si Lolo Elias at lumabas ng kwarto. Pagbalik, ay dala na daw nito yung garapon nila ng asin at yung gulok. Dito ka lang. Magsasaboy lang ako ng asin. Sabi ni Lolo Elias. Sabay dakot ng asin at inilagay sa palad ni Lola Isabel. Isaboy mo pag may nakita ka. Sabi pa daw ni Lolo Elias. Habang nagsasaboy ng asin si Lolo Elias sa bahay nila, bigla daw naramdaman ni Lola Isabel na parang bumigat yung bubong nila. Gawa lang po yun sa pawid. Lumundo daw po talaga yung bubong sa tapat niya mismo. Nakatingala lang si Lola Isabel sa bubungan nila. Nadidinig niya na para daw binubutas o hinahawi yung pawid sa tapat niya. Kitang-kita ni Lola Isabel yung matutulis at mahahabang kuko
na unti-unting humahawi sa mga dahon ng pawid. Maya-maya pa ay nabutas na nga yung pawid at nakita niya na may sumilip na matang pulang-pula. Sa gulat ni Lola ay napasigaw siya ng malakas, sabay hagis ng asin doon sa matang nakasilip. Kasunod daw noon ay ang napakasakit sa tengang tunog na inilabas ng kikik na nasa bubong nila. Parang nagwawala na raw ito at hinahampas yung bubong nila tapos tinatalon-talunan. Parang sinusubukan daw nitong sirain yung bubong para makapasok sa loob. Pumasok na rin sa kwarto si Lolo Elias. Itinuro ni Lola Isabel yung bubong. Sinubukang tagain at saksakin ni Lolo Elias yung kikik, pero hindi niya raw ito maabot. Ilang sandali pa, naramdaman ni Lola Isabel na umiinit yung bulsa niya. Pagdukot niya, ay doon niya naalala yung ibinigay sa kanya ng matandang lalaki na porselas na proteksyon daw ng kanyang anak. Mainit yun, pero nagtataka siya ba't hindi siya napapaso. Sinabi niya yun kay Lolo Elias, pero pareho silang walang alam sa ganon. Hindi nila alam kung ano ang gagawin at kung paano itong gagamitin. Basta hawak-hawak niya lang ito ng mahigpit. Takot na si Lola nung mga sandaling yon, hanggang sa nasambit na lang niya ang mga salitang, "Diyos ko, iligtas niyo po kami ng pamilya ko." Pagkasambit niya noon, ay bigla daw tumigil sa pagwawala yung kikik. Tumahimik ito tapos biglang nalaglag o tumalon pababa. Pinakiramdaman lang nila yon kasi iniisip nila na baka bumubuelo lang. Dinig nila na lumilibot yung kikik sa labas ng bahay nila. Maya-maya pa ay umirit na naman ito ng malakas at napakasakit nun sa tenga. Pagkatapos nun, ay nakarinig sila ng malakas na pagpagaspas ng pakpak. Naisip nila na baka umalis na yung kikik. Baka lumipad na. Sumilip-silip si Lolo Elias sa labas ng bahay. Nung wala siyang makita, ay naglakas loob siyang lumabas ng pinto. Doon niya nasiguradong wala na talaga yung kikik. Magliliwanag na rin pala nung mga oras na yon. Hinang-hina ang tuhod nila pagkatapos ng pangyayari na yon. Sobrang laking pasasalamat nila sa Diyos na hindi sila napano. Hindi rin nawala sa isip nila na baka yung porselas na bigay ng matanda ang nagligtas din sa kanila. Nung tignan ulit nila yung porselas, napansin ni Lola Isabel na parang nagbago yung kulay nun. Lahat ng itim na beads ay naging kulay puti. Kaya naman mas lumaki ang hinala nila na may kinalaman talaga iyon sa pagkakaligtas nila. Naipanganak naman po ng maayos si Lolo Fabian. Hindi na rin po sila ginambala ulit ng kikik mula nung gabi na yon. Sa totoo lang, hindi nila alam kung ano talagang nangyari nung gabi na yon. Hindi daw nila alam kung bakit bigla na lang tumigil at umalis yung aswang. Pero hindi na daw mahalaga yon. Ang importante ay ligtas ang pamilya nila. Yung matandang nagbigay sa kanila ng porselas ay hindi na rin nakita pa ni Lola Isabel. Sinusubukan niyang abangan yon sa daan kung saan niya ito nakita noon. Pero hindi na daw talaga niya nakita pa ulit ang matanda. Hindi niya alam kung hindi niya lang natsetsempohan o talagang nagkataon lang na napadaan yung matanda nung araw na yon. Ngayon po ay 2 taon na mula nung namayapa si Lola Nana. Siya po yung nagkwento sa amin itong kikik experience ng tita niya na si Lola Isabel. Obviously ay matagal na pong nauna sina Lola Isabel at Lolo Elias. Si Lolo Fabian naman po kung hindi ako nagkakamali, buhay pa hanggang ngayon. Pero nasa Canada na po siya kasama ng mga anak niya. Hanggang dito na lang po, Boss Kira.
Salamat po kung maisasama ito sa mga uploads mo. Magiging masaya po kami kung mai-immortalize sa channel mo itong kwentong kikik ng aming Lola Isabel.